Purihin ang Panginoon sa napakagandang awit na ating napakinggan. Tunay na kapag tayo may pusong dalisay ay tunay na ating naibibigyan na pupuri ng lubus-lubusan ng ating Panginoon. So welcome tayong lahat, mga kaibigan, mga kapatid at mga magulang. At aking habang ako po ay nakikinig ng mga awitin, sabi ko marami palang talented na mga awit dito. Siguro kung lahat tayo aawit, kulang isang araw eh. Ang iba nahihiya lang siguro. Pero nakita natin kung paano ang Diyos nagbibigay sa atin ng mga talents, hindi lamang sa instrument, pagtugtog, sa pag-awit, at paglilingkod. So lahat-lahat binibigay sa atin ng Panginoon. Kayo po muna ay manalangin. Nagilang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa umaga ito. Tunay na ikaw po ay makapangyarihan. At muli ay pinagbigyan mo kaming magkatipong muli sa dakong ito. At linigtas mo po kami, pinoteksyonan sa mga nagdaang mga araw upang ang aming taglay na buhay at kalakasan ay aming muling ipaglingkod sa iyo sa araw na ito. Narito po ang bawat sa amin upang minsan pa ay purihin ka sa Espiritu at katotohanan at ibigay ang buhay namin sa pagkikinig na iyong banal na salita at nawa yung banal na presensya, iyong banal na pagpapala at lalo na iyong banal na Santong Espiritu ay makasama namin hanggang sa makapagtapos kami ng aming pananambahan sa iyong banal na pangalan. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen. So sa araw na ito, ano po ang ating prioridad sa buhay? What is the most priority in our lives? Ano ba ang pinaka-prioridad? Kasi iba yung priority sa ibang limbawa, activities. Bago tayo pupunta sa bahay-sambahan, ano ba ang nakakapagpigil sa atin upang hindi tayo manambahan? Maraming mga bagay na nakapagpipigil sa atin kapag hindi natin binigyan ng priority ang pananambahan. So sa araw na ito, ang paksa ay kingdom priorities. Kingdom priorities. Mga prioridad o sa Tagalog, pag-una sa Diyos, paghahanap sa katuwiran ng Diyos, His righteousness. Seek first His kingdom. So, proposition, God is not just top priority. God is not just top priority, but the only priority that sets all others in order. Kung tatagalogin, ang Diyos ay hindi lang pinaka-prioridad, kundi siya ang tanging prioridad na nag-aayos sa lahat ng iba pa. So, Bible reference, the book of Matthew chapter 6 verse 33, alam kong ito'y memorize na ng karamihan sa atin. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Sa makapangyarihan Diyos ay sumati nawa at pumasok sa ating puso at isipan ang salitang iyon. So, unahin ang Diyos. That is a command. Superimpose na tinatawag. Yan ang pinaka-superimpose. Seek ye first the kingdom. Hanapin. Kung minsan ang mga tao ay hindi hinahanap. Hinihintay na sila'y hanapin ng kaharian. Hindi po. Ito po'y general term na ang lahat ng tao ay hanapin. Maghanap. Ang iba naghihintay na lang sa bahay, nasaan na kaya ang kaharian ng Diyos? Hindi po. Tayo mismo maghanap. Bakit tayo to kunti lamang? Bakit ilan lamang nakakapaghanap ng kaharian sapagkat hindi naman nila hinahanap? They are not seeking God's kingdom and His righteousness. Kung kaya ang ibang bagay ay hindi na ilaragdag sa kanila. Lalo na yung tinatawag na katuwiran. Mga tao, hindi nahanap. Nahanap yung kingdom, ayaw naman tanggapin yung katuwiran o righteousness of God. Unahin ang Diyos. Ano po ba ang mga priorities sa inyong buhay? Tanong ko na kanina yan. Ang bawat tao ay may mga mithiin
mithiin sa buhay. Marami tayong mithiin. May mga ambitions tayo, may goal in life, so to speak. Nariyan ang kalusugan. Pag ang kalusugan natin ay mahirap, lalo na may mga sakit tayo, yun ang nagpipigil sa atin. Nagpipigil. Gusto natin pumunta sa bahay, sambahan, hindi tayo makapunta. Hindi tayo makalakad, hindi tayo makatayo. Natatakot tayo, baka matumba tayo. May wheelchair naman, ayaw mag-wheelchair, nahihiya. Yan ang nakapagpipigil sa atin, nahihiya. Baka anong sasabihin sa atin? Baka anong sabihin sa atin dahil ako'y nagganito lang. So yun ang nakapagpipigil sa mga tao. Yung health and well-being. Scheduling sleep. Minsan, yung ating pagtulog ay umaga na. Alas 2 na tayo natutulog. Anong ginagawa? Kasi cellphone. Ganun yung kasama ko sa bahay. Anong oras na dyan pa? Alas 2 na lang umaga. Pasok ka pa. Sabi ko, mayroon ka ba klase pag madaling araw? Mahirap siyang magising. Bakit? Ay, umaga na ang mga kabataan ngayon. Hindi mo na-addict na sa cellphone. Kung kahit ilang na lang ang oras ng pagtulog, pag kulang ang tulog ng tao, ano ang priority natin? Magpahinga na naman, matulog. Yan ang nakapagpipigil sa atin upang yung priority na paglingkuran si Kristo, ating Panginoong Diyos Ama, ay hindi natin magawa. Sapagkat yun nga ang naghadlang sa atin. Pag kulang ang tulog, kailangan magpahinga. Dahil puyat. Kagabi nga, talaga di ako ngayon makatayo dahil first time na naramdaman ko na mababa ang temperature. Dito, ang ganda. Para tayo, ganito ang temperature sa Chiang Mai, Thailand. 14 degrees Celsius. Believe it or not, 14 degrees Celsius. Kahapon, 16. So, ang ganda. Para tayo nasa Baguio City, di ba ba? Malamig. So, sumakit ang ating arthritis. Nagparamdam. Sabi ko, hindi ako makalakad. Pero awan ng Diyos ngayon, nakalakad na. Hindi ako na hadlangan. Ay pumipigil At isa yan ay ang mga masamang espiritu, pinipigilan tayo. Huwag ka na pumunta, masakit ang paa mo. Mamabagayan. Kalusugan! Isa yan sa nagpipigil. Yan. Mental health. Kung minsan, exercise. Nasubrahan tayo ng exercise. Meron tayong kapatiran na kailan lang binawian ng buhay. Isang mangangaral. Kilala namin yung program, ako'y nasa PAHO, na-destino kami doon ng more than 2 years. Napaka-active niya at naging mangangaral nga siya. At nabanggit ko na last Sunday ang pangalan niya. Anong sanhi? Cardiac arrest, biglang bumagsak. Bakit? Nasubrahan siya ng paglalaro ng golf. Golf lang naman. Status symbol yan ng mayayaman. Pag naglaro ka ng golf, means you are better off. Ika nga, may kaya ka. Mayaman ka. Pero mahirap. Kasi may edad na, tapos iba yung golf Talagang, siguro, hindi pa ako nakapaglaro niya, pero nakikita ng iba, mayroong nga pang hindi marunong nagbabalintok sa sobrang mali. So, ano pa ang mga bagay na napaprioritize natin kung minsan nakapagpapigil sa atin upang i-top priority ang Diyos? Relationships, connections with family, masyadong ang bonding sa family is very good. Pero kung masobrahan, araw ng linggo, pupunta kayo sa mga beaches, Boracay, whatever, nakalimutan na yung pananambahan. Yun ang papipigil sa atin. Too much bonding ng family. It is not bad to love our family. But to put family na top priority, seeking ang God, ay magagalit ang Diyos. Friends and partners, mga kaibigan, minsan yan ang nagiging priority natin. Magagalit ang kaibigan ko. Ito nga, mayroon akong minsan dito nung mag-crusade, may inanyayahan kaming, naging vice president siya ng PSU. Naging kaklase ko siya noon. Pardon the reference, pangalan niya ko siguro, kilala niya si Mr. Lavabi Pilayo. Talino yun, magaling sa math. Naging vice president ng Party District University. Minsan na
na anyayahan namin dito yun kasi naging kaibigan ko. Tapos, nag-worship, sumama siya sa pag-worship. Pero sabi niya, Brad, pasensya na. Hindi ako, pag sinabi niyang tatayo, hindi ako makatayo dahil bakit ako? May sakit ba ang paa mo? Hindi. Kasi baka makita ako ng mga kaibigan ko, nakakahiya. Meron mo yun? Kakahiya daw. Ikinahiya na ang Diyos. Kakahiya. Pero nag-attend siya. Ngayon, retired na siya. Ano pa ang nakakapagpigil sa atin? Financial stability. Napipigilan tayong itang priority ang Diyos. Bakit? Wala akong pera, wala akong pang-offering, wala akong damit. Ha? Damit ko palagi na lang yun. Yung meron akong kilala noon na bakit hindi ka pupunta sa church? Ay, naiyan ako, yung damit ko palagi na lang yung nakikita. Minsan yun na nakahadlang sa atin. Kung bakit hindi tayo makadalo. Hindi yun mahalaga, mga kaibigan ko at mga kapatid. Ang importante, ano mang yung itsura natin, God is no respecter of person. Tandaan natin. Hindi tumitingin ang Diyos sa panlabas na anyo. Kung hindi ko walang nasa puso, maganda yung awit. Pusong dalisay. Kung puso natin ay dalisay, iyan ang gusto ng Diyos. Ano man ang itsura natin. May mga discriminator sa church, kaya natin, ignore them. Mayroon lalo dyan sa Liliw, Laguna, dahil mayroon dyan church na nag-aatin yung mga congressman, mga kung sino-sinong big time. Pag ordinary ka, nakapunta na ako eh. Babanggitin ko ang church sa Liliw. Ha? Sa Liliw, mayayaman dyan. Ang mga kapatiran, may sariling bangko. Minsan pinapunta ako doon ng profesor. Hindi ko pa ito kwento kay Brother Tito. Ito, kwento ko ngayon. Para malaman niya. Mahirap dyan kasi ang tao dyan ay tatawagahin kong matapobre. Bakit? Minsan pinapunta ako, buhay pa si Professor. Pardon the reference, Professor Panfilopel. Professor ko yun. Sabi niya, Brad, punta ka doon sa ganitong church. Sa Liliw. Sabi ko, bakit? Basta pumunta ka doon. At ng isang linggo, galing pa lang ako doon. Sabi niya. O sige. Tapos pumunta ako doon, hindi pa ako nakapasok sa pintuan. Sinalubong na ako ng ministro. Kilala yan ni Brother Tito, si Jerry Filipe. Filipe ang apelyido. At isang matanda. Pagbungad ko pa lang sa pintuan, Brad, bakit narito? Sabi ko, pinapunta ako ni Professor. Ha? Pinapunta ka rito? Yung ang panambahan namin last Sunday, sinira niya. That is true, mga kapatid ko. Kung ikaw ay matitisod, madali ang puso mo, hindi dalisay, that time, tisod ka na. Pero ito ang ginawa ko. Hindi ko yan sinumbong kay Professor hanggang sa kunin ng Diyos. Hindi ko sinumbong. Bakit? Magkaaway sila. Pero hindi maganda yung sinabi ng pastor doon at ng elder na sinira nila ang pananambahan. Sa paanong paraan? Sa paanong ba't sisirain? Isang profesor, bakit hindi mo sabihin ng galit? Yan ang nakakahadlang sa ating kung bakit hindi na itatap priority ang Diyos sapagkat mayroon tayong kimkim sa puso, hindi natin sinasabi sa ating kapatid sa pananampalataya. Never say that. Ito, binanggit ko sa inyo for the first time. Hindi ko binabanggit yan. Sapagkat upang kung ako may kunin ng Diyos, alam na ninyo ang mga churches na matapobre. Pupunta sila sa convention, 104th convention. Minsan nag-attend ako niyan. Wala akong time na makinig ng salita ng Diyos. Gusto kong makinig. Bakit wala akong time? Kasi ako po'y utosan. Ang tingin sa atin ay pobre. Wala akong higaan. Yes. Kumakain ako kung saan. Dahil wala naman ako magpang-register. Kaya gusto kong pumunta doon. Kung gugustuhin ng Diyos. Because I want to hear the word of God. Nagaling sa puso, hindi makapakita ng tao lamang. Is that the kingdom? Nahanap na ba nila ang kaharian ng Diyos? Isinapuso na ba nila? Matagal na more than 100 years ang convention na yan.
Multimilyon ang ginagastos dyan. Pero hindi sila makapatulong, makapagbigay ng kahit magkano sa mga maliliit na churches. Hindi sila makapagbigay sa mga mangangaral na nasa bundok, walang support, financial support whatsoever. Pero kung sila ay magrerenta, mga stadium pa, PICC, kanilang rentahan niya noon. At isa sa mga kapatiran na mayaman na halos tumulong, si Brother Jonathan Polistico, kung kilala niyo siya, naging artista rin siya. Sabi niya, natisod siya dahil sa conviction niya, dahil gumastos siya hanggang babankrupt ang kanilang bangko sa Liliw Laguna. And that is true! Because of krusada. Sa krusada, isa rin yung matapobre ang karamihan dyan. Saan kayo makakita? Dito lang mabait ang mga elders sa church na ito. Maghanap kayo, buong mundo, buong Pilipinas. In Tigaw Church of Christ 33 AD, ito ang may mababait na elders na hindi matapobre. Sa lahat ng churches na mamili ng ministro ay ang elder. Elder can kick out the minister anytime na para silang mga hari. Dito nakita ko mabait ng elders. Tumunta kayo. I've been baptized since 1974. Mauna pa ako sa inyo. Pero kahit sa puso ko ito. Dahil alam ko ang Diyos ay darating at kukunin tayo. Alam niya kung ano tayo sa kanyang harap. Huwag tayo maging matapobre. Ginagamit nila ang church. Karamihan sa kanya, pakitang tao, papunta sa convention, mga activities, pakitaan ng magagarang sasakyan, pagastusan, magririntagan, ano sila? Gobyerno? Sila yung magagalit. Because they are well supported. Karamihan ng mga preachers na may mga sasakyan, nakapagpabahay, nakapagpaaral sa mga magagandang paralan because of financial stability. Dahil sila yung supported na galing sa Amerika. At may alam ako, yung missionary sa Thailand, nang atin kami doon, 3 ang nagsusupport sa kanila. Nagsusupport ang Taiwan, nagsusupport ang US, nagsusupport ang Philippine Mission. Ang gusto ng missionary doon, kung maghingi, I want a donation, a brand new car. Ayaw ng second hand. Para daw siya mag-aakyat sa bundok, gusto niya itong hammer, yung mga pang bundok. Ang klaseng missionary yan. Hindi kami pinansin. Dahil kami pobre. We went abroad, hindi para manghingi ng tulong donasyon. Pumunta kami sa US, hindi kami nanghingi ng donasyon. We went there to find a work, trabaho. Upang kami makatulong dito financially. Alam niya ni Brother Tito, ang purpose namin doon, anong year? 2002 and 2004. Pero ako ba'y natulungan? Lahat ko tinawagan ng mga kakilala ko, ng mga missionary. Misa sa kanila, walang tumugon. Ang tumulong sa akin ay hindi natin kapatiran. Pinagbigyan kami trabaho. Hindi natin kami kilala. Is that the kingdom of God? Nakita na ba nila ang karya ng Diyos? Is that the kingdom of God? The church is not the kingdom. This is the key to heaven. Hindi pa ito ang kingdom, mga magulong ko at mga kapatid. Dahil dito pala pipiliin pa, sasalain pa ang sino man na makapasok sa kanyang kaharian. But this is, we have the key. May susi na tayo. Ang salita ng Diyos ang susi upang tayo makapasok sa kanyang kaharian. Pero hindi ang kaharian ito. Because ang kaharian, nariyan lahat. But this is a part of the kingdom. The Church of Christ 33 AD is the part of the kingdom, but it's not the total kingdom of God. Because mayroon pang sasalain sa atin, i-screening pa, kaya nga magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Susuriin pa ng Diyos kung ang ating paglilingkod ay tunay sa kanyang paningin o kaya pakitang tao lamang. Dalisay na pusong kailangan. Katulad ng Diyos, His righteousness, ang pamumuhay ayon sa kalooban at utos ng Diyos.
Yan. Kailangan unahin ng Diyos. Seek God first. Kasi hindi lahat ng churches ay pare-pareho. Kung sila mag-hire ng preacher, kala mo, nag-apply ka ng trabaho sa abroad. Totoo po yan. Bakit maraming magagaral na magagaling hindi matanggap sa malalaking churches? There is so-called politics inside the church. Believe it or not. Magbubutuhan sila kung saan po ang elders. Kahit na magaling kang mangangaral, kung ayaw sa iyo because of your appearance, pangit ka, at hindi ka ka-vibes ng elder, magbubutuhan sila. Ano yan? Nag-apply ng trabaho? Tapos sabi sa'yo, ilan bang nabautismuhan mo? Milyon na ba? Yes. Totoo po yan. Libo ba? O 5 lang? Pag 5 hindi ka tatanggapin. Bakit? Binabayaran ba natin ang nagbabautismo? Hindi. Ang Diyos, ang Espiritu Santo ang nag-guide sa sino man gustong tumanggap sa Kanya. There is a calling. May tawag. Tatawagin tayo ng Holy Spirit. Kahit nagudgudin mo ang tao kung napipilitan. Marami na bautismo dito. Na hanggang ngayon hindi ko na nakikita during the crusade. Pila alam niya ni Gardner Taguillo, Alfredo, mga kasabay niya. Yan, kasapat ng bahay namin na malaki. Baptize niya. Sabi niyo. Ang kapatid ko, ilang kapatid ko na bautismo. Nasaan sila? Wala sila. Hindi nila dinibdib, hindi nila nakuha na unawaan. Ang karya ng Diyos ay hindi lang puro pasarap sa buhay, kundi sacrifice. Unconditional love ang gusto ng Diyos sa atin, sapagkat yun ang tinuro sa atin, ang conditional. Hindi may condition. Mahirap man tayo. Wala man tayong pira. This is the time to serve our Master the best that we can. Dahil nandito na ang panahon. We are living in the last time. We are living in the last time. Pagpapalaganap ng Ebanghelyo, advancing the gospel, ang pagtuon sa mga bagay na walang hanggan, eternal things. Kaysa sa mga makalupang pangangailangan, ito ba'y nakikita sa atin? Paglilingkod kay Jesus, serving Jesus, ang pagpili na sundin si Jesus, higit sa sariling kagustuhan o karira. Gusto natin makapagtapos. Gusto natin maging master and PhD, whatever. Doctorate degree. Yun ang top priority ba natin? O ang Panginoon Diyos. Pagtitiwala sa Diyos bilang tagapaglaan. Trusting God as provider. Kapag inuna ang kaharian ng Diyos, ang lahat ng pangangailangan ay ibibigay niya. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Tanda natin, mayroong dugtong in His righteousness. Kahit nasa loob ka ng kingdom, kung walang righteousness sa'yo, hindi dadagdag ang mga kagustuhan natin. Top priority siya. Put God first. And He will direct you and crown your efforts with success. Ang kingdom priority ay ang pagsasaayos ng ating mga mithiin upang umayon sa layunin ng Diyos kung saan siya ang sentro ng ating buhay. Yan ba ang sentro ng ating buhay? Is God the core of our lives? Siya ba ang nasa puso natin? Siya ba talaga? O nagkukunwari lang at pakitang tao? Kailan lang umaga ito'y sabihin mo sa'yo, maganda kumakanta ako dahil gusto ko sanang kumantang a cappella o medley, pero sabi ko kay Brother Dudut, next Sunday na lang. May kumatok sa aming bahay at galit na galit. At 6 p.m. kung kilala niyo si Bobby Castillo, karap ng chapel natin. Sa atin lang ito. Brad, yung aso ninyo, inubos yung aking manok. Pangbulang ko pa naman. Babakalod, ko tama, sumabakal na yan.
Ako, brad, 1,500 ngayon, brad. Tapos mga subok pang kadagol-dagol, inubos ni Whitey. Kaya mahiling naman na si Whitey. Sabi ko, brad, ayaw kong kwarta mo niya. Pero pag may kwarta, babayaran na. Bahala na ka mo sa ayam ko. So dahil ko yung miskin kagudang ko niya ako, talagang dahil suhito. Kaya kaya lang nawara na si Whitey. Sinumsuma na siguro. Ang sunod naman ito iba. So dahil ko naman. Sabi ko to, ang tao nga yung divisil suhito na ayaw pa kaya. Pero kinakaulay ko po yan mga asong yan. Kaya isa sa mga problema natin, hindi lang tao, kundi pati hayop. Sabi ko, kaya galit na galit sa akin si Bobby dyan sa harap natin. Because of dogs. At marami pang maliliit. Sana ako hindi na magkaya. Yeah. Parable of the pearl of great price. Siya sabi ko sa iyo, para kung mawala man lahat ng aso namin, alam ko na. So, parable of the pearl of great price. Sa Matthew chapter 13, verse 45 to 46. Ito po ay tungkol sa isang negosyante. Depicts a merchant who finds one pearl of exceptional value and sells everything he owns to acquire it. Isang negosyante naghahanap ng pinakamagandang perlas, ayon sa Bible nito. That is, this is biblical. Na mayroong magandang implication. Ang matagpo niya ang perlas na yun na mahal. Halos hindi kaya ng kanyang cash. Ang ginawa niya para mabili lang yun ay bininta ang lahat ng pag-aari. Bininta para dahil sa isang perlas na mamahalin. So, anong lesson? Value and sacrifice. The story, a merchant searches for fine pearls, finds one of supreme value, and sells all his possessions to buy it. Application. The kingdom is not just a good investment. Tandaan niya natin po yan. Ang kingdom of God, hindi lang magandang investment. It is the supreme investment. Supreme. Ano yung ibig sabihin ng supreme investment? Kingdom priorities mean recognizing that personal goals, positions, and ambitions are secondary to knowing God. Tandaan natin yan. Yun ay tumutungkol na ang perlas na yun ang kaharian ng Diyos na gaano mang kamahal kapag ating natagpuan. Huwag tayo manghinayang na mawalan tayo ng lahat ng properties. Ang importante, natagpuan natin siya at nakapasok tayo sa kanyang kaharian. Mary and Martha, sa the book of Luke chapter 10, verse 38 to 42. Anong story dito? Si Jesus ay pumasok sa tahanan ni Martha. Magkapatid sila sa si Maria. At habang si Jesus ay nagsasalita sa harapan ni Maria, si Martha naman ay naliligalig. Yan ang word na ginamit sa Bible. Naliligalig. At ang sabi ni Martha kay Jesus, Jesus, sabihin mo naman sa kapatid ko na tumulong sapagkat ako'y narito, masyado akong nag-aaborido o kaya busy. Tapos siya naman, walang ginagawa. Sabi kay Jesus, pinutusan pa si Jesus. Ano sabi ni Jesus? Ano sabi ni Jesus kay Martha? Sabi, Jesus tells Martha, sinabihan ni Jesus si Martha, that Mary chose the good part, prioritizing a spiritual connection over busy, anxious labor. Ano ibig sabihin? Nasabi ni Jesus, Martha, Martha, aaburido ka, nagbibisi ka, o kaya, naliligalig ka. Hindi yan importante. Ang importante ay natagpuan ni Maria
sapagkat siya'y nakikinig ng salita ng Diyos at siya'y nakakaalam kung ano ang kaharian ng Diyos. The rich young ruler, total surrender, na yung nagtanong kay Jesus kung ano pa ang mga dapat niyang gawin. Nagawa niya na ang lahat ng kautusan. Sabi niya kay Jesus, ano pa ba ang kulang? Sabi niya, ipagbili mo ang lahat ng ari-arian at ibigay mo sa mahirap at sumama ka sa akin. Nasaan? Sumama ba? Hindi. Nawala. Bigla. Naglahat. Sapagkat mas prioritize niya yung kanyang property, yung kayamanan niya. Applications. The kingdom priorities demand the surrender of whatever is holding us back. There are so many things holding us back. Para bang gusto mong pumunta doon, gusto mong tumulay sa krus ni Kristo, tanggapin si Kristo, pero mayroon sa iyong naghahawak sa likuran para hindi mo magawa. Ano ang mga bagay na mahawak sa atin sa likuran upang huwag tayo gumalaw at tanggapin ang kaharian ng Diyos? Ano? Anong wuwuri sa atin na para tayong si Martha naliligalig? Kingdom priorities require a shift from focusing on immediate survival or personal success to a complete surrender to God's calling. Minsan, tinatawag tayo ng Diyos. May tawag sa atin ang Panginoong Diyos. Kaya nga, may sabihin na, once you are a preacher, you are always a preacher. Kahit ayaw mo na mag-preach, may panahon tatawagin ka. Walang retirement po sa paglilingkod hanggang sa pagdating ni Christ. Wala po tayong retirement as a servant of God, as a disciple of Christ. We will never retire. Ang retirement natin ay crown of life. Tandaan natin. When we receive the crown of life, then we will sing in front of the Almighty God in His third heaven. There will be joyful. Napakasaya natin doon. Walang retirement. Seek first is the core. Seek first the kingdom of God is the core or puso. The core principle. Encouraging believers to seek God's kingdom and righteousness above all material things. All material worries. Ano nag-worry sa atin? Alisin natin yan. Higit sa lahat ng material na alalahanin. Ngayon, marami tayong alalahanin. Gasolina. Maaaring mawala ng supply. Kaya kayo, huwag na tayong gagamit ng motorized na gasoline. Palitan natin ng tubig. Meron na kayong bintong tubig. Ano nangyari? Nawala. Mayroon naka-inventong hangin. Yun na sana pagkakataon. Pilipino, inventors. Nasasakyan pwedeng gamitan ng tubig at ng hangin. Maganda, gusto ko yung hangin. Dahil minsan yung driver ay mahangin din. So, balis ng takbo talaga niya. Hindi ka na mauubusan ng hangin. Check lang po yun. Hangin talaga. Oxygen. The goal is to move from laying up treasures on earth to investing in eternal treasures in heaven. So yung tanda natin, huwag tayong, kaya nga biblically speaking, huwag tayong mag-invest. Mag-invest tayo temporarily, but that is not our top priority. Mayroon tayong top priority. Secondary na lang yung ating iniisip. Because we will leave this world. We are only here as transient, so to speak. Mga traveler lang tayo sa mundo ito. This is not a permanent place. Doon sa langit, ang permanent place. Ang paglipat mula sa panampalataya, paglilingkod, araw-araw. Pag-iipon ng kayamanan sa lupa, patungo sa pag-iipon ng kayamanan sa langit. May inipon tayo dito, ibigay na natin sa church. Yeah.
ang ating lakas, ang ating pag-iisip, talent. Kaya nabanggit, time, talent, and treasures. Ibigay lahat sa Diyos. Kaya dapat ang pumipigil na yan ay putulin natin sapagkat mas maganda kung top priority natin ang Panginoon. The church is removed. Darating ang panahon. Ito na, the tribulations is nearer day by day. Nangyayari na yan ngayon. Malaking gira. Malaking kapaghatian. The church is removed from the earth before the tribulation. Ito ang maganda. Kapag tayo nasa karya ng Diyos. The Lord God will remove us before this tribulation. Mangyayari po ito. Spiriting from God's wrath. Magkakaroon ng galit ang Diyos dahil sa mga taong, mga sakit. Bakit nagkakaroon ng war ngayon? Israel versus Iran in the Middle East. Historically. Nangyari niya, no? Kung saan nagmula ang gira, doon matatapos. Kung saan nakita si Jesus Christ nag-ascend to heaven, doon siya makikita muli at will descend from heaven. Amen! Sana makita natin. Ang magaganda kapag tayo nasa karya ng Diyos, mga magulang ko at mga kapatid. Sapagkat bago ang paglipon ng Diyos sa mundong ito. Kasi sa 1 Thessalonians, sa book of Thessalonians, sinasabi na makakarinig ka ng ugong. Kaya nga may mga trumpet sounds nakikita sa iba-ibang dako. Hinihintay ko dito, wala pa sa Tigawan. Sa lahat, sa Bolivia, sa South America, sa Europe, kahit saan lugar. Sa Asia mayroon na rin. Napaka-sound na wala dito sa earth. Ang sound na yun, trumpet from heaven na para nagre-rehearse na mga angels. Na pag narinig ang trumpet na yan, yan na ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Pero ang maganda, ano man ang mangyari sa mundo, God will spare us. Ililigtas po tayo. Yung iba hanggang ngayon, pare pa ang pasaya sa buhay. There will be a rapture, catching away. 1 Thessalonians chapter 4, verse 16-17. Believers being caught up in the clouds to meet the Lord. The true believers are protected from the wrath of God. Napakagandang mga kaibigan. Ang tunay naman ng palataya, sana tayo ay tunay naman ng palataya. Sapagkat tayo ay well protected. Magkaroon man ng gira, bomba, hydrogen bomb, or whatever. God will pick us up and protect us. Na parang si Misak Sidra Abednego na nang itapon sa apoy, niwalang nagminga sa kanilang, hindi sila natablan ng apoy. Ganun po mangyayari sa atin. Sapagkat tayo hindi tinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Keep from the hour of trial. Revelation chapter 3 verse 10. Sapagkat tinupad mo ang salita ng ating pagtitiis, ikaw naman ay ating iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanglibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. The gospel is still preached. Kapag narinig nyo ang gospel na tulad ngayon na pinapangaral, ibig sabihin, patuloy pa ang pagbibigay sa atin ng buhay ng Panginoon. Hindi ba ito katapusan? But there will be time na i-close ng Diyos ang pangangaral ng katotohanan. Ang mga ngaral na ibang mga ngaral na makikinig sa mundong ito ay para upang iligaw na ang mga tao. The gospel is still preached. Matthew chapter 24 verse 14. At ipinangaral ang ibanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy, darating ang wakas. Final trial, Revelation chapter 19 verse 20, describes the second coming of Jesus Christ, when He defeats the Antichrist and establishes His kingdom on earth. Itatapon sa dagat-dagatang apoy, kung babasahin ninyo yung Revelation chapter 19 verse 20,
Tatalunin ng Panginoong Jesucristo ang mga anti-Kristo at itatapon sa dagat-dagatang apoy. Ngayon narinig ko sa kagabi na mismong yung pinaka mga ngarang ngayon ng Iglesia ni Kristo ay nagbago na. Alam niyo, ang sabi niya, humingi siya ng apology sa lahat ng mga churches na nagngaral na si Jesus ay Diyos. Tama po kayo. Sabi, nagbago na siya. Mga kapatid, sasabihin ko na sa iyo na si Jesus ay hindi tao. Talagang Diyos pala siya. At ako po ay nawingi ng kapatawaran sa mga churches. Dinanggit pati tayo. Natutuo. Nagbago na siya. And that is the sign of the coming of Christ. Yung para kay Kristo ay magkakaisa na talaga. The message of the gospel. Katulad nangyari noon sa Ark de Noah, kung sino nagbukas ng pinto at sino nagsara. Ang Diyos, only God. God was the one who shut the door of the Ark of Noah. Hindi naman tao, hindi naman si Noah. Kaya nga nung papasok pa yung iba, nung ang tubig ay lumaki na, hindi sila makapasok. Dahil walang makapagbukas noon, kundi si Jesus, ang Diyos lang. At nung matapos ng baha, ang Diyos din naman ang nagbukas. And it will happen sa pangangaral. Darating na isasara ang pangangaral. Wala na kayong maririnig ng pangangaral na katulad ngayon ng pangangaral ng pure gospel. Mga doktrina ni apostles, ng mga apostles. Revelation 22 verse 10 to 11, at sinasabi niya sa akin, huwag mong tatakan ang mga salitang hula ng aklat na ito, sapagkat malapit na ang panahon. Verse 11, ang liko ay magpakaliko pa, at ang marumi ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Yes. Mga kapatid ko, mga magulang at mga kaibigan. Kaya sabi, ang ibig sabihin naman, gawin nyo na ang the best na magagawa nyo. If you are good, make good. If you are bad, make bad. Sapagkat pag nasa walang gitna, walang maligamgam, sapagkat ang maligamgam ay itatapon. Ayaw ng Diyos ng maligamgam. Kung mainit ka sa pananampalataya, ipakita na natin na mainit tayo. Kung tayo malamig, ipakita na natin. Yan ang gusto ng Diyos. Kaya nga dito, kung yung babasahin ang aklat na binanggit ko, Revelation chapter 22, verse 10 to 11, yan ang literal na sinabi ng Diyos. The final end, 1 Corinthians chapter 15, verse 24. Kung magkagayoy, darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa mga tuwid bagay sa Ama. Pagkalilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamalaan at kapangyarihan. Tandaan niyo. Kingdom against kingdom, nation against nation, magigera. Kaharian din sila. Pero sino ang magtatagumpay ng kaharian? Anong kaharian? Ang magtatagumpay ang kaharian ng Diyos, mga magulang ko at mga kapatid. So, let us put top priority ang kanyang kingdom. And this church has the key to His kingdom. And we are in His kingdom. Darating ang panahon. Amen? Amen po ba? Yung hindi mag-amen, maiiwan. Mag-amen kayo ng malakas, pwede tayo maiwan. The promise of provision, all those things refers to necessary sustenance. Huwag tayo mag-alala. Promising that God will provide what is truly needed. What is truly needed? Kung hindi na kailangan ibibigay. Rather than fulfilling selfish, excessive, or materialistic desires. Huwag natin unahin yung desires natin. Trust over self-reliance. It challenges believers to move from a mindset of self-sufficient worry to a life of dependent trust in God's care. Dependent tayo sa Kanya. Yakapin natin ang katuran. Yakapin natin ang Kanyang karya. Huwag na tayong umalis sapagkat ito na ang darating
kukunin niya na ito at ibibigay, ipapakita sa kanyang Ama. Ito ang mga naglingkod sa lupa. So, the main powerful benefit of living in the kingdom of God while on earth, the benefit is the experience of living under God's loving rule. We're free from the dominion of darkness, free from sin, and free from fear. So, wala na tayong kasalanan. Lininis na tayo, wala na tayong katatakutan. Amen? Tumayo po tayong lahat at tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami inibig mo, minahal mo bago kami nagmahal sa iyo. Ikaw nang nauna magmahal sa amin. Salamat, O Lord God, sapagkat lininis mo ang puso at isipan. Pinatawad mo po kami sa aming mga kasalanan. Lahat ng mga kasalanan namin maging lihim o hayag, upang kami maging karapat-dapat sa iyo, maging sakda sa iyong banal na kaharian, upang sa iyong pagdating kami mapa sa iyo magpakailanman. Sa banal na pangalan ni Kristo. Amen.